Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Napapanood po ninyo tayo sa ating YouTube channel na ito. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. At lagi na po ninyo mga kabunyog aabangan ng aking talakayan dito sa mga social media platforms ko na to. Ito po, mahaba-haba ang talakayan ko. Kaya pagpasok nyo, yung mga nagsasabing attorney, patapos ka na pala. Pero dito mahaba-haba po itong talakayan ko. Kaya aabutan nyo ako sigurado. At saka hindi lang isang topic dinidiscuss ko dito. Tulad ngayon, 3 po ang topics na i-discuss ko. Kaya tapusin nyo po ito. O mga kabunyog, mga kababayan, mayroon ng reaksyon si Bato de la Rosa, si Bongo doon sa bali-balita na posible na ring lumabas ang ICC arrest warrant laban sa kanya. Ay kay Bato de la Rosa kasi nakumpirma na natin mayroon ngang warrant of arrest eh. Kaya ito naman ngayon si Bongo. Ito naman si Bongo. Eh si dating Senador Sani Trillanes na talagang pag nagsabi naman ng mga balita or update sa ICC ay talagang totoo naman, in-interview nung isang araw. Ay sabi ni dating Senador Sani Trillanes, base sa reliable information niya, yung mapagkakatiwalaang source niya, na dating nagpo-provide sa kanya ng mapagkakatiwalaan ng mga impormasyon, ayon kay dating Senador Sani Trillanes, lalabas na. Susunod na ang warrant of arrest kay Bongo. Hintay-hintayin lang daw, sigurado na ito. Ay ngayon, nakarating kay Bato. Ay hindi, nakarating kay Bongo. Tingnan niyo yung mukha ni Bongo, oh. Kakaawa. ha? Ha? Ito kasing si Bongo, matagal nito, ang laging sinasabi niya, hindi siya involved dyan sa mga AJ case na yan. Yung mga pagpatay na yan sa war on drugs ni Duterte, hindi naman siya involved dyan. Kasi hindi naman daw siya naging tauhan ng PNP. Hindi naman daw siya nakikialam diyan. Alalay lang daw siya ni FPRRD o ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Ano lang daw siya dito? Wala siyang alam diyan sa mga ganyan. Kasi sa ano daw na yan, sa PNP, yung mga war on drugs, sa PNP yan. Pero sa kanya daw, hindi daw yan. Sabi ni Bongo, ipapasa Diyos ko na lang po yun, yung ICC arrest warrant. Sa lahat ng naging trabaho ko, sinunod ko po ang batas ng ating bansa. Batas na naaayon po sa ating Panginoon. Wow! Parang napapadalas yata. Lagi na lang yata ang Panginoon ang mga bukang bibig nitong mga magkakasamang ito. Sila Cayetano, panay Biblia, panay Diyos ang kinukot. Ito naman si, ganun din. Itong si Bongo, ipapasa Diyos niya na lang daw. Ipapasa Diyos niya na lang daw, ano? At lahat daw ng ginawa niya, sabi ni Bongo, sinunod niya daw ang batas ng bansa at ang batas na naaayon sa ating Panginoon. Unang-una, pagpatay sa mga pagpatay ng mga tao ang kinaiinvolban ninyo ni Duterte, ni Bato at ikaw Bongo. Mga pagpatayan 'yun. Ang naging marka, ang naging pinagmamalaki niyo naman 'yun, 'di ba? Pinagmamalaki niyo 'yun. Ligasiya niyo, 'yan yung pinagmamalaki niyong ligasiya, yung mga patayan sa war on drugs eh. Tapos ngayon didistansya ka? Sasabihin mo hindi ka involved doon? Ano 'yan, laglagan? Ha? Kaya ano 'yan eh. Ay 'di ba nung panahon in-interview yan si Bongo, may mga interview siya noon, hindi ko lang na-ready ngayon. Pero noon sinasabi mismo ni Bongo, suportado niya ang ginagawa ng ng kanyang presidente na si Digong. Noon, 'di ba? Tapos tinanong din siya tungkol sa rewards. Sinabi niya oo, sinabi niya pa nga kung magkano ang rewards eh, 'di ba? Kaya paano sasabihin niya na hindi siya sangkot sa mga 'yan? Paano niya sasabihin na ang mga ginawa niya ay naaayon sa batas? Naaayon sa batas daw ng bansa at naaayon sa batas ng Panginoon. Unang-una yung mga pagpatay na yun, naaayon pa ba yun sa batas ng Panginoon? Thou shall not kill. Anong ginawa ninyo sa panahon ng administrasyon ninyo? Bongo, patayan dito, patayan doon. At pinagmamalaki nyo yan noon. Ngayon nyo lang naman dinidi na yan dahil pinapanagot na kayo eh.
Akala ko ba pinagmamalaki niyo 'yan bilang ligasiya niyo? Ba't hindi niyo panindigan? Bakit ngayon panay kayo pag-iwas, pagdistansya? Eh, kahit nga si Duterte pagdating dun sa ICC nung confirmation of charges hearing, hindi naman daw totoo yun. Anong hindi totoo? Eh, di ba nung pinagmamalaki nyo? Sabi niyo noon, totoo yan. At tama lang yung ginawa ng administrasyong Duterte. Tapos ngayon dumidistansya. Ha? Oh, itong si Bongo, alam niya na kasi, susunod na siya kay Bato. Alam niya yan. O ngayon, oh, medyo mangiyak-ngiyak. Oh, yung mga drama niya kasi na siya daw ay ano, ang kanya raw bisyo ay magserbisyo. Hindi daw siya diyan involved sa mga patayan na yan. Eh, maraming ebidensya at testigo laban sa kanya eh. Sila Las Cañas, sila Matubato. Oh, lalo na itong si Ruy Nagarma. Si Ruy Nagarma, napakalinaw ng mga testimonya laban sa kanya na pag may sadya sila kay Duterte, ang dinadaan nila ang paabot nila kay Bato. At kung may papaabot din si Duterte, si Digong, kay Bato rin dumadaan papunta sa kanila. At kung may bibigyan na ng reward, si Bato ang nagpapadala. O ano yun? O co-perpetrator nga. O, kaya hindi makakaila ni Bongo na co-perpetrator talaga siya. O ngayon, sasabihin niya, ipasa Diyos na. Ipasa Diyos ninyo. Ha? Ha? Anyway, tama rin yan. Lahat kayo. Si Duterte, si Bato, si Bongo, dapat man talaga na sila doon sa ICC. Ha? Salamat na nga lang at may ICC. Kung walang ICC, mahihirapan dito yan sa bansa natin. Panagot yung mga yan. Salamat na lang at may ICC. Ano, mga kabunyog mga kababayan. At least napapanagot itong mga ito. Ha? Kung walang ICC, kung dito lang sa bansa natin, ang hirap. Hmm? Grabe ang ano dito, impunity. Oh, pero ngayon at least mayroong ICC at hindi nila ito matatakasan. International Criminal Court 'yan eh. Ha? Kahit anong sabi nilang wala itong jurisdiction, crimes against humanity 'yan, tapos walang jurisdiction. Ha? Universal crime ito ayon nga kay retired senior associate Justice Carpio. Universal crime 'yan. Kaya paano mo masasabing walang jurisdiction? Oh, 'di ba? Tama 'yun. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, nakakaramdam na si Bato, ay si Bongo, na susunod na nga siya. Si Bato nagtatago na ngayon. Ewan ko kung kaya ni Bongo yan magtago. Ha? Ewan ko kung kaya niya yan. Mahirap 'tong pinagdadaanan nitong mga tao ni Duterte. Akala kasi nila noon, akala nila ano sila, hindi sila mapapanagot sa mga yan. Hindi, hindi natutulog ang Diyos. Ha? At na ano eh, ang Diyos ay laging ano, nasa panig ng mga inaapi. Oh. At sa huli, magaano man katagal, mananaig rin ang hustisya. Yun ang mga ano diyan. Yan ang malinaw diyan, 'di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. At ito na yun. Kaya si Bongo kahit gaanong distansya niya sa mga pagpatay na yan, di, ano siya diyan, alam niya yan at naging kasangkapan siya diyan. Ha? Oh, kaya ngayon sabi niya ipapasa Diyos niya na daw. Wag kang magbabanggit ng Diyos. Ha? Ah, anyway, ito mga kabunyog, binira ni Cayetano si DOJ Secretary Bida. Talagang lahat na lang inaaway nito ni Cayetano ngayon, ha. Desperado na itong si Cayetano. Ha? Inaaway lahat. As, ha? Inaaway si Matibag. Sino pa bang mga inaaway nito? Ha? Inaway si ano, inaway nito si ano ni Cayetano si ngayon si Frederick Bida, ang sabi niya kay Frederick Bida, wag daw kasing magpabida kung kontrabida. Eh alam naman na ang apelyido kasi nito Bida, DOJ Secretary ano yan? Frederick Bida. O ngayon ang sabi ni Cayetano, mga kabunyog, wag daw magpabida kung kontrabida naman. Ha? Oh, hindi ka pwedeng bida kung kontrabida ka. Ang gusto kasi si DOJ Secretary Bida nag-create na ng panel of ano ba? Prosecutors o investigators.
Nag-create na siya ng isang panel galing sa DOJ para mag-imbestiga nga dito sa insidenteng ito, itong mga nangyari sa Senado. Pinapaimbestigahan na ng Department of Justice kasi trabaho naman talaga 'yan ng DOJ, magpaimbestiga. O ngayon kung nakikita ng DOJ na may mga dapat sampahan ng mga kaso, sasampahan 'yan ng DOJ. Pero bago magsasampa ng kaso, imbestigasyon muna. Oh, kaya ano ito mga kabunyog, ngayon nagagalit si Cayetano kay Frederick Bida. Oh, wag daw hindi ka pwedeng bida kung kontrabida ka. Ay na ano pala siya si Cayetano, bida? Napakabait nga ni DOJ Secretary Frederick Bida eh. Oh, 'di ba? Ano siya, malumanay magsalita o kaya lang kahit malumanay magsalita, talagang ano niya, kung anong nakikita niyang dapat gawin pinapanindigan niya ni DOJ Secretary Bida. Ay nagsabi na siya nung isang araw na may bubuuing panel of investigators para mag-imbestiga ng mga ng insidente sa Senado. At matapos yung investigation na yan, magka-come up ng desisyon. May mga dapat bang kasuhan? Sino-sino? Anong kaso? O dapat bang kasuhan si Cayetano, si Aplasca, si Ruben Padilla? O yun. Kaya ngayon, napipikon si Cayetano kay Frederick Bida kasi nga may investigasyon na ginagawa eh. Bias daw bias daw si Frederick Bida. Lagi naman lang dito kay Cayetano na bias. Ha? Tapos ngayon inaaway na rin ni Cayetano ang Malacanang. Inaaway ni Cayetano ngayon ang Malacanang. Ay sige, parang akala niya lahat kaya niya na eh. Hmm? Sabi ni sabi ni Cayetano, inaaway niya yung Malacanang ngayon eh. Kasi na obvious na kasi na talagang lumabas na hindi naman totoo yung sinasabi na under at ang Senado. Hindi totoo. Yung mga bagong ebidensya ay nagpapakitang hindi totoo. Kaya ngayon, si Yussi Claire Castro talagang lantaran ng sinabi, hindi totoo na under siege ang Senado. Di galit naman si Cayetano. Galit si Cayetano, galit kay DOJ Secretary Frederick Bida, galit sa Malacanang. Lahat na inaaway nito ni Cayetano, desperado na eh. May mga kailang papasok na rin doon ng mga pastor. Nung isang araw may prayer doon. Tapos kanina naman may picture na naman pinipray over ng isang pastor. Yung si Cayetano, lumuhod na naman si Cayetano. Lumuhod na naman. Si Jingo Estrada, si Mark Villa, yun. Prinay over nung pastor na pumasok doon. Yan yung mga ginagawa nito ni Cayetano, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya itong ngayon, itong nangyayaring ito, galit si Cayetano kay Bida, kay DOJ. Bakit daw pabida ito? Hindi dapat daw kung kung kontrabida ka, wag kang pabida-bida. Anyway, hindi naman aatras sa kanya yan si Frederick Bida eh. Principled na tao, napapansin ko. Pag sinabi niya, hindi naman siya matapang magsalita, malumanay lang. Pero pag tama, tama sa kanya. Pag mali, mali. Yun ang tama. Ang gusto siguro ni Cayetano, wag mag-imbestiga bakit niya pagbabawalan? Trabaho yan ng DOJ. At kung may dapat kasuhan, kakasuhan ng DOJ yan. Yan yung tama. Actually, hinahanap na nga ng taong bayan. Bakit hindi kinakasuhan si Cayetano? Bakit hindi kinakasuhan si Apasca, si Revilla, si Padilla? O at least ngayon, may ginagawa na ang DOJ. Kaya galit si Cayetano. Kasi iimbestigahan siya ng DOJ. Mga kabunyog, binira ng pamilya ni dating o yumaong Juan Ponce Enrile, si Cayetano. Binira eh. Barado durog si Cayetano eh. Kasi itong si Cayetano, ang sabi niya, sa tanang buhay niya daw, pagka tinawag niya daw isang tao na uncle, close daw yan sa pamilya. At isa lang daw na tao ang tinawag niyang uncle, kahit hindi niya naman talaga kadugo na uncle. At yan daw ay si dating senador o ang yumaong senador na si Juan Ponce Enrile. Biglang
biglang biglang, akala mo ano, totoo, eh. Ah, ano daw siya, yan siya si dati ang yumaong senador daw si Juan Ponce Enrile, ang tanging tinawag niyang uncle. Ganyan daw ang pagrespeto niya kay Juan Ponce Enrile. Okey na sana, kaya lang biglang naglabas ng statement ang pamilya Enrile, yung mga anak, si ano yata, sino ba yung ano, sino ba yung Karina ba yun? Yung pangalan ng anak na babae ni yumaong Juan Ponce Enrile, ha? Katrina, ano yun, Katrina ba yun? Oh. Oh, anyway, naglabas ng statement. Ang laman ng statement nila, ha, ano naman daw, kung close man ang, Enrile at Cayetano families, ano yun, natutuwa sila. Kaya lang sabi ng pamilya Enrile, kapag binanggit mo ang pangalan daw ng kanilang ama, ah, dapat ano yun, totoo yun at sincere ka, hindi para sa politika or kung anumang purpose mo. Ah, ah, ngayon, kaya lang ang naaalala daw kasi nila, dito kay Cayetano, hindi naman daw nila nakita ito sa burol ng kanilang ama. Ayun, patay. Ah, Barado ano. Hindi naman daw nila ito nakita sa burol ng kanilang ama. Yung nakaburol yung kanilang ama, yung mga malalapit na kaibigan, kakilala, nag-pay respect. Pero si Cayetano, hindi daw nila naalala yan na sinimplihan lang ng pamilya Enrile ano. Binabanggit mo ang yumao nilang ama, sinasabi mo Uncle, JPE o Juan Ponce Enrile, dahil daw respetado nila si Enrile. Eh, kung respetado at close sila, bakit wala sila, hindi sila pumunta nung burol? O yun ang tanong ng pamilya Enrile. O parang hindi ka yata namin nakita doon sa burol ng aming ama. Matindi ano, oo nga naman, barado ano. Ang yabang kasi, ang hambog kasi nito ni Cayetano, eh, sinungaling, eh. Oh, akala mo ano, napakatotoo ng sinasabi niya, o yun, barado tuloy siya ng pamilya ng Enrile. Nakakahiya itong si Cayetano. Ha? 'Di ba mga kabunyog, mga kabayan? O sige, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.